Balik tayo mga kababayan sa ating mga discussions. Si Dante Maravillas po ito, vlogger, broadcaster from Bicol Region. Pag-usapan natin yung mga na-discuss na mga topics doon sa press briefing mga kababayan ng Palasyo Malacanang, kung saan sinagot ni Yussi Castro yung mga controversies. Kasi una, sinasabi, may mga kwentong kumakalat sa social media na sabi, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may mga kumakalat daw na kwento sa social media na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi kahapon daw, ayaw sa impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Matagal na po to. Ayaw man talaga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment. Hindi pa ba yun malinaw? Ang nagsasabi po na gusto ng ating Pangulong ma-impeach si Sara Duterte, yung kampo ni Digong, kampo nila. Akusasyon po yan, mga kababayan, ng kampo ng mga Duterte na yung ating Pangulo gustong ma-impeach si Sara. Ayaw po ng ating Pangulong ma-impeach si Sara. Kumbaga na-impeach siya kasi may nag-file ng impeachment. At nang makita, mga kababayan ng mga congressmen, especially the majority, pumirma na rin po, in-endorse nila sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at nanguna sa signature si Sandro Marcos. O ngayon, kasi nandyan na yan sa Senado. Ang bula na sa Senado po, irerespeto siyempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung proseso, rule of law ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba yan malinaw? Kahit ayaw, yan ang independence and separation of the three branches of government. Hindi nangingialam po yung ating Pangulo ng impluensya. Hindi tulad ng previous administration. Yan kasi tinutulad ninyo sa administrasyon ni Digong na lahat pinakikialaman. Iba po magpalakat. Iba yung tawag dito, management style. Leadership style ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may pagrespeto kahit po sa oposisyon. Kaya tingnan ninyo, kahit si Risa Ontiveros po, doon sa isyu ng Pogo, nang magsuna yung ating Pangulong Bongbong Marcos, at sabing simulaan niya ngayon, ipatitigil ko na ang operasyon ng Pogo, napatayo po, standing ovation po yung mga senador. That includes Risa Ontiveros. Di ba pa? Ganon ang ating Pangulo, may pagrespeto po sa ating legislative branch. Pinipilit ninyo na may kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment. Wala man siyang kinalaman dyan. Ulitin ko, ang nag-file, Makabayan, Akbayan, Makabayan. Anti-Marcos forces sila. Ngayon, nang i-file ng Akbayan, Makabayan at saka mga civic organization, church-based organization yung impeachment complaints, nakita ng majority, substantial, mga kababayan, yung mga ebidensya na lumabas rin, mga kababayan, doon sa investigasyon ng Congress, lalo sa confidential funds. Pero just the same po, malinaw yung posisyon ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. Hindi po niya, hindi niya pinupurso yan. Ayaw ng gulo ng ating Pangulo. Nanggugulo na nga yung mga Duterte, pagkatapos mapatulan pa niya. Gusto ng ating Pangulo, focus lang sa serbisyo. Pero ngayon, nandiyan na yan, na-impeach na si Sara Duterte at nasa Senado. Ang proseso po, irerespeto. Pakinggan natin po si Yussi Castro. Consistent po ang Palasyo Malacanang. Wala kayo talaga binibigyan ninyo ng malisya. Yan naitanong dito po mga kababayan. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat aserkusuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment,
Yan po ay nasa kamay na po ng Senado, nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Thank you po. On another... Diba? Hindi mangingialam po ang Palasyo Malacanang at members of the cabinet. Hindi dyan mangingialam kasi hindi man nila yan trabaho. Yan ang impeachment na yan, trabaho ng Congress, trabaho ng Senado. Hindi mang-influensya dyan. Ngayon, kasi gumulong na yung impeachment, kailangan naman yung ating Pangulo pilitin po yung mga yung congressman, si Speaker Martin Romualdez, sabing i-withdraw. Magkakagulo pa ganyan. Di ba? Kahit sila magpinsan, nire-respeto ang mga desisyon. Yung anak na mismo, si Sandro, these are responsible people. At may kanya-kanya silang pananaw. Mga kababayan sa buhay, sabihin pang tatay ni Sandro Marcos yung ating Pangulo. Maintindihan man natin kung bakit mga kababayan, unang pumirma si Sandro kasi pinagbantaan ni Sara yung kanyang tatay, yung kanyang nanay, pati yung kanyang pinsan. Nalangan man. Kayo man yung pagbantaan. Halimbawa, baliktarin natin. Si Sara, binantaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipapapatay. Anong feeling ninyo? Anong gagawin ng asawa o ng anak? Di ba? Malamang parehas po yung gawin. Kung may congressman na kapatid, may congressman na kapatid, ganun din ang gagawin. Mangunguna sa pagpirma ng impeachment. Kasi nga po, do not do unto others what you want others. You do not want others do unto you. That is the golden rule, mga kababayan. Ang problema dito sa kampo ng mga Duterte, ang gusto nila, sila lang yung magbanta ng magbanta. At pag nakagawa sila, mga kababayan ng mga pagkakamali, ang gusto nila, wag lang silang pansinin. Masyado naman pong entitled. Wag naman ganyan. Di ba po, mga kababayan? O ngayon, si Senator Bato, gumawa ng mga gumawa ng sariling kwento. Mga tawag dito sa amin, mga balubagi. Gawa-gawa, mga imbintong kwento. Minisquote, mga kababayan, yung ating Malacanang press briefer, si Yussi Castro, tungkol sa issue ng oposisyon at yung pagtawag sa kanila, hindi man nga pinangalanan. Kasi sa pananaw ni Yussi Castro, iba yung opposition, the true opposition, ang kinikilala na opposition, legit na opposition po. Yung grupo po ni Risa Ontiveros, yung mga dilawan, yan ang mga legit na opposition. Pero yung mga gusto kasing mamuno sa opposition ni principled opposition daw, gusto niyang pamunuan, sabi ni Sara Duterte. Ayun, nag-react po si Yussi Castro. Iba naman niya yung sige lang ang kontra. Ang tawag niyan, obstructionist. Nag-react po si Bato at sinabing tinitreten daw sila. Yung mga gawain po ninyo. Walang ugali yung administrasyon na manakot. Kaya sabi po ni Yussi Castro, Senator Ronald De La Rosa is mistaken in thinking that he and his allies are being threatened by the palace when it said that it will push back against obstructionists posing as legitimate oppositionists. Sabi po ni Yussi Castro. Yussi Castro made the pronouncement in response to De La Rosa, who accused her of warning and threatening senators when she previously stated that the palace is ready to work with members of the legitimate opposition but not obstructionists. Mahilig kayo po maglagay ng mga salita sa bibig ng ibang tao, putting words into the mouth of other people. Yung mga ugali ninyo, binibigay ninyo sa Palasyo Malacanang. Hindi po marunong manakot ang Palasyo Malacanang, hindi tulad ng previous administration na mahilig manakot. At pag nanakot po, tinutuluyan tulad po ni Laila de Lima. You see? O ngayon, pakinggan natin si Yussi Castro, mga kababayan. Kasi sabi po ni Yussi Castro, with the new set of senators, hindi na po titingnan ng ating presidente kung anong kulay ka. Ang panawagan ng presidente, magtulungan po para sa ikauunlad ng bagong Pilipinas. Kung hindi man ninyo tawagin na bagong Pilipinas,
kasi nainsulto kayo. Ayaw ninyo na magtagumpay ang ating Pangulo para sa bagong Pilipinas. Gusto ninyo lumang ugali, lumang Pilipinas, masamang ugali. Pero at least wag ninyong ang pakiusap man lang. Do not be an obstructionist. Kasi siniswelduhan kayo. Tama naman yung posisyon ng ating gobyerno. Siniswelduhan kayo hinalal kayo ng bayan. Ang problema kasi sa inyo, tumakbo kayo, hindi man yung intensyon maglingkod sa bayan, kundi maglingkod kay Sara, maglingkod kay Digong. Tawag nga sa inyo, Duterte. Malinaw, di ba? So, luging-lugi. Ang ating mga mamamayang Filipinong, sumusweldo kayo, plus Christmas bonus, mula sa taxes ng ating mga tao, mga mamamayang Filipino. Pagkatapos, Duterte pala kayo. Interes ni Digong, interes ni Sara, ang inyo pong pinagtatanggol. Yan ang napakasamang palad, mga kababayan, na tumama sa ating bansa. Kasi nalinlang yung mga tao. You see? Ito po, pakinggan natin si Yossi Castro sa tanong ng mga reporters. Medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator De La Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali, GMA7. Napakinggan ko yon. Asan man doon ang pananakot? Hahadlangan. Pananakot ba ang paghadlang? Ang pananakot, yung magbanta, tulad ni Sara, na nagbanta na may kinontrata na siya, no joke, no joke. Yun ang pananakot at pagbabanta. Yun ay si Bato, mga kababayan. Sablay yung mga kaisipan. Putting words into the mouth of other people para lang may masabi. Balikan natin si Yossi Castro. Of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators. Sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero matapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay isang ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon
kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.